Mangyari na nga ang sabi kong mangyayari. Nawalan po tayo ng teritoryo sa ilalim ni Marcos Jr. Nasiwalat po, pero hindi masyado binibigyan ng diin na administrasyon na nawala sa atin ang Sandy Cay. Yung Sandy Cay po yan, nasa loob ng 12 nautical miles ng Kalayaan Island. Anong pag-uusapan natin? Ayan, nangako ng 20 pesos na bigas, matapos ang isang araw, natigil na. Nasaan na naman ang 20 pesos na bigas? Ang problema kasi, talagang pagsinungaling ang presidente at hindi talaga mabigyan ng katuparan ng pangako, kahit anong gawin niya, hindi mangyayari. Yung 20 pesos na bigas kasi, ang pangako niya, tandang-tanda ko yun, dahil ako'y umakyat sa kanyang entablado, no? Sabi niya, tatanggalin natin yung mga traders, yung mga ibang bagay na nagiging dahilan kung bakit napakataas ang presyo ng bigas. At pabababain nga niya yung presyo ng bigas. Hindi naman niya sinabi na magbebenta lang kami ng 20 pesos na bigas sa panahon ng eleksyon. Na alam natin, ang siguro, ang halaga ng bigas ay binibenta, 45 at gobyerno magbabayad ng 25 para mabigyan o mabenta ng 20 pesos kada kilo ang bigas sa ating mga kababayan sa panahon ng eleksyon. Dalawang bagay ang dahilan kung bakit nila tinigil yan. Number one, napakalaking halaga ang gagastusin ng gobyerno sa panahon na wala na tayong pera. Bakit? Kinurakot na nila sa mga ayuda, sa mga flood control projects na wala namang silbi, sa mga infrastruktura, sa tungpat, sa kali at mga tulay na gumuguho. So saan mo pa kukunin yung pera? Pantustos dun sa halaga na 45 bigas na ibebenta mo sa 20 pesos. Siyempre, simple arithmetic yan. Kung wala ka namang pera na inipon at wala kang extra pera na pwedeng gastusin para isubsidize yung 25 pesos. Kung ibebenta mo sa 20 pesos kada kilo yung bigas na binili mo na 45, ubus na rin yung pera. At ngayon, dumating na tayo sa punto, lumalabas na yung ating deficit. Yung halaga ng binibili natin sa labas, napaka-laki kung ikukumpira mo dun sa mga naibebenta natin sa labas. Matindi na po yan, no? Yung ating trade deficit na tinatawag. At siguro sa susunod na Spokes Hour, pag-usapan natin kung anong ibig sabihin yan, na mas malaki yung linalabas nating halaga kaysa doon sa kinikita nating halaga. Well, simple lang po yan. No? Tayong mga ordinaryong pamilya, kapag syempre, ang ginagastos natin mas malaki sa kinikita natin, saan mo kukunin yung balanse? Utang, utang, utang. At kapag kayo umutang na umutang, ay naku, dating ng punto, unang-una, baka wala na magpautang sa'yo dahil hindi mo na mabayaran. Pangalawa, syempre, kakagat ka sa mas mataas na mga interest rates. Pero ang punto po, palpak na naman ng Marcos Jr. Talaga naman po kapag nagsisinungaling, at sinabi naman ni VP Sara, talaga namang alam ni Marcos Jr. na hindi niya madideliver yung 20 pesos kada kilo ng bigas. Sinabi lang niya, bilang pangako, talagang hindi magkakaroon ng katuparan yan. At siguro, ang nangyari nga dito, nandyan pa yung batas na hindi po pwedeng mag-vote buying, di ba? Ako yung kauna-unang nagsabi na kapag pinagpatuloy niya yung 20 pesos kada kilo na bigas, na talagang halagay 45 at talaga namang sinasubsidize ng gobyerno ang halaga ng bigas na yan, talagang yan po ay pwedeng maklasify as vote buying. At baka ma-disqualify pa ang lahat ng kandidato ng alyansa. Dahil ang nakikinabang dyan, mga kandidato ng alyansa. Dapat nga siguro, biski isang araw lang yan, may magreklamo pa. Dahil vote buying pa rin yan na isang instance, isang araw. Hindi naman ibig sabihin na palibasa tinigil na wala na yung krimen. So ako, tinatawagan ko pansin ng legal ng PDP Laban, maghain pa po kayo ng complaint laban sa vote buying, laban sa alyansa. Dahil yung isang araw na nagbenta sila ng subsidized rice, po ay vote buying pa rin. Dapat maparusahan na matutunan ng leksyon. Kasi yan ang problema sa atin sa Pilipinas. Binabaliwala natin ang mga batas, kaya tuloy, nagkakaroon ng sense of impunity. Ano ibig sabihin ng impunity? Kaya kong gawin yan dahil kami nakapwesto. Wala kaming pananagutan dahil kami nakapwesto. Yung mga kalaban namin, gaya ni Duterte, ni Harry Roque, silang titirisin namin dahil kami nakapwesto. Ay hindi po. Ang batas po ay dapat ipatupad sa lahat ng lumalabag. Hindi lang sa mga kalaban ng gobyerno. Lalong-lalo na kung tanim kaso naman yan. Very briefly, yung tanim kaso nila kay Kong Pulong, palpak! Ano ba naman yan? Ang pinalabas naming video ni Maharlika, bangag na humihit-hit ng powdery white substance.
ang pinakita nilang video ni Kong Pulong, di umano, merong tatangkain na saktan. Pero hindi ko naman po nakita na talaga nasaktan yung tao. So, ano yan? Wala pong kulong yan. Yan ba yung dahilan? Yan ba yung tingin nilang dahilan para hindi manalo muli si Kong Pulong? Ang totoo lang po, basang-basa na ang papel ng mga kalaban ni Kong Pulong at ng pamilyang Duterte sa Davao. Unang-una, mga walang utang na loob. Mantakin mo, tinalaga sa gobyerno ilang beses yung kanilang kamag-anak na tumatakbo ngayon labang kay Tatay Digong. Isang beses, miyembro ng gabinete. Pangalawang beses, miyembro ng isang constitutional commission. Mantakin nyo, matapos na bigyan ng 2 appointment, linabanan ang nag-appoint sa kanya ng 2 beses. Hindi ba walang utang na loob yan? Hindi lang walang utang na loob, walang yapa. And to think, hindi naman sila nakakatakot na pamilya dahil ang ama nila kilalang Burlesque King. O, wag niyong kakalimutan mga taga Davao, ha? Yung Burlesque King, nakitang hubad-hubad na tumatakbo doon sa isang hotel dahil nahuli na asawa ng babaeng kasama niya. At pinakulong pa yung permista. Anong ginawa ko? Dinala natin sa UN. Nagwagi po tayo. Sinabi na yung pagkakakulong kay Alexander Adonis ay labag sa karapatan ng malayang pamamahayag at dapat ang Pilipinas i-repeal na ang criminal libel law. Kaya nung ako'y nasa kabinete, kasama ko yung kalaban ni Tatay Digong ngayon, nako, hindi ako nakipagplastikan dyan. Gusto kong upakan talaga. Minsan nga, linusob ko yan kasi kung nung ginagawa, linusob ko yan doon sa press briefing room. Buti na lang, pinigil ako dahil talaga sasakalin ko na siya, no? Tako talaga ni minsan, hindi ako naloko na yung pamilyang yan, kung ano ang puno sa ring ng bunga. Walang mabuting gagawin yan. Kaya kita mo ngayon, despite the fact na 2 beses siyang tinalaga sa pinakamataas na posisyon, linabanan pa rin si Tatay Digong. Anong klaseng tao yan? At yung babae, naku, yung babae, binigyan ng programa sa SMNI. Anong ginawa? Matapos na sumipsip para magkaroon na kung ano-anong Biyernes galing sa Mr. Tambaluslos, ayun, tinira yung istasyon na nagpasikat sa kanya. Talaga nga naman kung ano ang puno, yun din ang bunga. Wala rin utang na loob. Bakit makikilala ba siya kung hindi dahil sa SMNI, dun sa show ng SMNI? Hindi! Sino ba siya? Wala naman sila nun Wala na nga sila sa larangan ng politika Binuhay lang dahil tinalaga sila yung kapatid niya ni Presidente Duterte sa kapangyarihan muli. Kaya mga taga Davao, yan bang ihahalal nyo? Kahit ano pang pakita nilang mga video labang kay Kong Pulong, ganyan bang dugo ang gusto nyo mamuno sa inyong syudad? Naku, mahiya naman kayo sa inyong mga sarili kung ganyang tao ang ihahalal nyo bilang iyong alkalde at kongresista. Maiba naman po tayo. Hayan, nangyari na nga ang sabi kong mangyayari. Nawalan po tayo ng teritoryo sa ilalim ni Marcos Jr. Nasiwalat po, pero hindi masyado binibigyan ng diin na administrasyon na nawala sa atin ang Sandy Cay. Yung Sandy Cay po yan, nasa loob ng 12 nautical miles ng Kalayaan Island. So kung tayo po ay magwawagi at sasabihin ng hukuman na tayo mayroong titulo sa Sandy Cay, sakop po ang sa Pag-asa Island pala o sa Pag-asa Island at within 12 nautical miles itong Sandy Cay ng Pag-asa Island, kung tayo magwawagi at sasabihin ng hukuman at kinakailangan po dali niyan sa hukuman hanggang hindi po yan nadidesisyonan ng hukuman o ng arbitration, wala pa pong kahit anong legal basis para sa kaninong nag-aangkin sa mga isla na sa kanila nga yung mga islang inaangkin nila. Kinakailangan dali niya sa International Court of Justice o di naman kaya sa binding arbitration na hindi mangyayari sa lalong madaling panahon. No? Pero ang punto, nawala nga po yung islang yan kasi itong Marcos Jr. nagtatapang-tapangan. Ang akala niya, sasaklolo si Tatay Trump sa kanya na kapag siya'y nakipaglaban sa China, I will be there. My support to you is ironclad. Ironclad my ass. Nawala na tayo ng isla. Nung panahon ni Ramos, nawala sa atin ang Mischief Reef. Panahon ni Noynoy Aquino, nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Panahon ni Marcos Jr., nawala sa atin ang Sandy Cay. Pero wag po kayo mag-alala. Miski inkompetente at palpak ang Marcos Jr., ang law naman po sa international law, kung mapapatunayan natin na tayo talaga may titulo sa Pag-asa Island, baliwala po yung pag-occupy
ng China dyan kasi nga you cannot gain territory through the use of force. Kinakailangan sa legal na pamamaraan. Pero habang nandyan po Marcos Jr., hindi po tayo makakaabot dun sa judicial settlement dahil hindi papayag ang China. Kung kayo ang China, papayag ba kayo? Hawak nyo na yung isla. Sa totoo lang, kapag hindi tumigil itong Marcos Jr. at talagang i-provoke ang China para lang sumaklolo ang Amerika na sa ganung paraan ang Amerika yung susuporta sa kanya, baka pati pag-asa mawala sa atin. Itagaan nyo yan sa bato. Sinasabi ko ngayong araw, pag nagpatuloy itong ginagawa ni Marcos Jr., pati Pag-asa Island kukunin ng China. At kung sa pagkakaakala ni Marcos Jr. na sasaklolo si Tatay Trump, ano nangyayari ngayon sa Europe? Umatras na nga ang Amerika dun sa pag-uusap na kapayapaan sa Ukraine. Bahala na kayong magira-girahan dyan. Bahala ng Europa sa kanyang seguridad. Wala na kaming pakialam dyan. O ano ngayon? Nasaan ang ironclad support na inaasahan ni Marcos Jr.? In the first place, paano ka naman bibigyan ng ironclad support ng Tatay Trump? Galit si Trump sa mga naghihit-hit ng powdery white substance. Abay, inoperan nga niya ang Mexico, gamitin mong hukbong sandatahan ng Amerika para labanan yung mga drug lords. Kamping-kampi si Tatay Trump dun sa war against drug ni Tatay Digong. At kaya nga, galit na galit si Tatay Trump sa ICC. Hindi lang dahil kinasuhan yung mga liderato ng Israel, kundi kinasuhan din si Tatay Digong na talaga namang ginagaya ngayon ni Tatay Trump yung kanyang war on drugs. Gumising ka. Huwag mo tayong karadkarin sa gera para lang makuha ang suporta ng Amerika. Hindi mangyayari yan. Kasi tanggalin mo muna yung bisyo mo. O kung hindi man, patunayan mong nagkakamali kami lahat sa suspensya na ikaw ay bangag. Paano? Sa pamamagitan ng hair follicle test. Pag ikaw nag-hair follicle test at negative yan, baka si Tatay Trump, kamayan ka na. Ano nangyari sa'yo dun sa punta-punta pa dun sa libing ng Santo Papa? Hello? Ang mga Katoliko, kinukonsidera po na talagang ang katawan ay templo ng Panginoon. Hindi dapat nagkakaroon ng mga bisyo. Sarili mong kapatid, nagpahiwatig na talagang kinakailangan, bumalik ka na sa tamang landas. Hair follicle test kung talagang gusto mong tumigil si Harry Roque at si Maharlika na kakawakwak na ikaw ay posibleng bangag. Yun na yun. Pag negative yan, tapos ang usapan. Pero ang punto, ikaw na ang yabang, ikaw na nagtatapang-tapangan, ikaw Marcos Jr. na ginagamit ang China para masuportahan ka ng Amerika, ikaw na naman ang naging dahilan kung bakit nawalan tayo ng teritoryo, kung bakit nawala ang Sandy Cay. That's on you. Sa ating kasaysayan, ikaw ang pangatlong presidente na kung saan nawalan tayo ng teritoryo dito sa West Philippine Sea. At kapag hindi ka pa tumigil, talagang palalayasin tayo ng China sa lahat ng islang hawak natin at tignan natin kung sasaklolo sa iyo mga Amerikano. Sa panahon nga ngayon, linusog na ng Russia yung Ukraine. Ang Ukraine, katabi lang ng Poland. Ang Poland, katabi ng Austria. Europe na yan. Western Europe na yan. Wala nang pakialam ang Amerika. Yung mga bato-bato pa nga yan. Tingin mo, makikialam ang Amerika, yung mga bato-batong yan, na hindi naman sila naniniwala na meron talaga tayong titulo dyan. Paulit-ulit ang sinasabi ng Amerika panahon pa ni Kissinger. Hindi kami naniniwala na may titulo ang Pilipinas sa mga inaangkin na mga isla sa West Philippine Sea. Paano naman sila magbibigay ng ironclad defense na hindi naman sila naniniwala na dapat panindigan yan? Pero the point is, ito nga Ukraine, full-scale invasion ng Russia. Tinalikuran na ng Amerika. Dahil anong pakialam ng Amerika dyan? Bakit nila paggagastusan yan? Wala namang kinalaman ng Amerika dyan. At what's in it for them? Tinangka ni Zelensky, ibigay ang mga rare earth metals. Not enough. Tumalikod ng Amerika, bahala kayo sa mga buhay niyo dyan. At tignan natin ngayon if the rest of Europe can stand up to Russia. Marcos Jr., korupsyon, smuggling, pagkagutom, korupsyon, at ngayon, kawalan ng teritoryo. Ano pang gagawin mo sa Pilipinas?
At tayo namang mga Pilipino, hayan na, lahat nito ginawa ni Marcos Jr. Hanggang kailan kayo mananahimik? Karapatan ninyong maghusga, karapatan ninyong mag-fire, magsisante ng presidente. Tawag dyan, people power. Hindi po yan illegal. Hindi po to incitement to sedition. Bakit? Dahil ang ating panawagan, gamitin ang nakasaad sa saligang batas na people power, mapayapang pagsisisante sa presidenteng walang silbi. Hindi po yung krimen. Yan po ay karapatan ng mamamayan bilang soberenyang, tunay na soberenya ng ating bayan. Pilipinas, hanggang kailan kayo mananahimik pag tayo tuluyan ng sinakop ng dayuhan dahil sa kapalpakan ng Marcos Jr.? Wag naman po sana. Gising-gising na. Gamitin ang kapangyarihan. Sisantehin ang presidente na namigay na naman ng teritoryo sa China. Maraming salamat po sa inyong patuloy